Sa araw na ito, maglalakbay tayo sa northern tip ng Luzon na isang sub-super region sa Pilipinas. Binubuo ito ng tatlong regions na Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Tatlong nagagandang provinces ang madadaanan natin ngayon sa ating pamamasyal. Ang unang probinsya na madadaanan natin ay ang probinsya ng Cagayan galing dito sa Tuguegarao City. Ito ay sakop na Cagayan Valley na sumasaklaw sa northeasternmost part ng Luzon. Ang sunod na lalawigan na madadaanan natin ay ang Ilocos Norte. Ito ay isang lalawigan na matatagpuan sa hilagang kanlurang sulok ng Luzon na kilala bilang Ilocos Region. Ang Ilocos Sur naman ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan din sa Ilocos Region. Hi everyone, this is Babski. Welcome to my channel. Babski TV. Pasubscribe naman dyan. Good morning at maligayang araw sa ating lahat mga ka-riders. We are in Tuguegarao, Cagayan and we are on our way to Ilocos Region. Sa episode na to, magra-rise tayo sa tinatawag na Northern Luzon Loop. Tinas na Northern Luzon Loop ang paglalakbay sa tip of Luzon mula Silangan papuntang Kanluran o vice versa. Patawid dito ng Cagayan Valley, Ilocos Region boundary sa pinakatuktok ng Luzon. Gamit ang anumang klase ng sasakyan gaya ng bisikleta, motorcycle o four-wheeled vehicle. Nandito tayo ngayon sa Bunton Bridge, the longest bridge in Cagayan Valley. Ang Bunton Bridge sa isang tulay sa Cagayan River na nagugugnay sa Tuguegarao City papuntang Solana at Enrile, Cagayan. Ang Cagayan River ay ang pinakamahaba at pinakamalaking ilog sa Pilipinas. Ang Bunton Bridge na 1.3 kilometers ang haba ay ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas noong binuksan ito noong 1969. Ngunit nalampasan ito noong 1973 ng San Juanico Bridge. Isang popular na paniniwala na ang tulay na ito ay sapat ang haba para kantahin ng isang tao ang buong pambansang awit ng Pilipinas habang tumatawid. Ito na tayo sa dulo ng bridge. So ito na yung Barangay Bunton. We are now in the city proper of Tuguegarao, Cagayan. SM City ang nasa kanan. Ang ating paglalakbay ay magmula sa city of Tuguegarao papuntang Ilocos via the northern towns of Cagayan and Ilocos Norte. Sasadyain nating dumaan sa pinakabagong state-of-the-art na Apari Camalanyugan Bridge instead of the usual route sa iconic Magapit Bridge para naman maiba ang ating karanasan. Ito na yung iconic at famous na rotonda ng Tuguegarao City. Papuntang Manila yung pakanan na yan. At ito naman yung papuntang Apari. Nasa town proper na tayo ng Igig, Cagayan.
This is the town proper of Amulong, Cagayan. Dito sa kaliwa ang kanilang municipal hall. Sunod naman ang kanilang Catholic Church. Ito ang town proper ng Alcala, Cagayan. Itong sa kanan ay ang munisipyo ng Alcala, Cagayan. At ito naman yung kanilang Catholic Church. Ito na yung Pigatan Bridge na news noon na nag-collapse. Ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan ay nag-collapse noong October 6, 2025. Gumuho ang tulay habang tumatawid ang dalawang 18-wheeler trailer trucks na may kargang palay. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ang tulay ng Pigatan ang nagdurugtong sa mga hilagang bayan ng Cagayan, kagaya ng Alcala, Lalo at Tapari patungong Tuguegarao City. Naitayo ang tulay noong 1980. Kinakalawang na ito at ang tanging pagkakataon na ito ay inayos ay retrofitting noon 2016. This is the town proper of Gataran, Cagayan. At ito yung kanilang Catholic Church na sa kaliwa.
nandito na tayo sa vicinity ng Magapit Bridge. Mag-side trip muna tayo at tignan natin yung bridge. Hindi kasi dito ang daan natin, kundi doon sa Kamalinyugan Apari Bridge. Yan ang Magapit Bridge. Tawirin muna natin. Maiksi lang naman to. Very iconic at epic itong bridge na ito. Famous ito lalo na sa mga riders. Kasama kasi ito sa Northern Luzon Loop at ito ay tambayan ng mga siklista at saka motorcycle riders. Favorite nila ito. Napakaganda kasi at maganda dito magpa-picture at mag-posing-posing. Ang Magapit Suspension Bridge ang unang hanging bridge sa Asia. Ang tulay ay pinangalanan ng mga lokal bilang Golden Gate of Cagayan. Ang Magapit Bridge ay isang tulay na binuksan noong 1978. Ito ay may habang 257 meters at nagdurugtong sa east at west side ng Cagayan River sa bandang Lalo, Cagayan, patungo sa Patapat Road sa Ilocos Norte. Moments later. Ito ang town proper ng Lalo, Cagayan. Dito sa Lalo ay may international airport kung saan may nakabase ng mga American troops under the Enhanced Defense Cooperation Agreement o tawag na EDCA ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Philippines at saka ng United States of America. We are now in the town of Calamanyugan, Cagayan. Dito tayo tatawid sa Cagayan River from the east side papuntang west side through the newly opened Camalanyugan Apari Bridge na lampas konti dito sa town na to. We're now approaching the Camalanyugan Bridge dito sa Camalanyugan, Cagayan. Bungad pa lang, approaching pa lang, makita mo na maganda talaga yung bridge. Ang dami yata mga turista na nag-view dito sa bridge. Maging point of destination na naman ito ng mga riders at sa mga viewers sa mga turista sa buong Pilipinas. Tingnan nyo, napakaganda kasi. Very iconic at epic. Tinaguri ang pinakamagandang tulay sa Northern Philippines ang 1,580 meters na Apari Camalanyugan Bridge na kamakailan lang ay nakumpleto at nabuksan. Ang makasaysayang cable stayed tulay na ito ay nagturugtong sa mga bayan ng Apari at Camalanyugan sa Cagayan. Ang structures ay design nito ay masasabing state of the art at pang world class.
Ang aesthetic draws nito ay may kukumpara sa international counterparts at masasabing lahat ito ay galing sa atin. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipinong inyero na lumikha ng mga infrastruktura na nakakatugon sa mga pamamantayan ng mundo sa disenyo at pagpapatupad. Naganap ang groundbreaking noong 2021 at binuksan ito lang nakaraang buwan noong January 8, 2026. Ito ay nagsisilbing isang mahalagang alternatibong ruta sa Magabit Suspension Bridge na nagdurugtong sa east at west side ng Cagayan River patungo sa Ilocos Region. So nakita nyo na ang bagong Kamalunyugan Bridge na bagong open lang noong January 8 by President Ferdinand Marcos. So tuloy tayo sa ating biyahe papuntang Ilocos Norte. At nandito na tayo sa Abulug, Cagayan. Nasa west side na ito ng Cagayan River. Pero hindi natin madadaanan ng bayan dahil ito ay nasa looban. Madadaanan lang natin yung junction kung saan yung kanan ay papuntang Abulug, Cagayan at yung kaliwa naman ay papunta ng Luna, Apayao. Ito na yung town proper ng Pamplona, Cagayan. At ito naman ang town proper ng Sanchez Mira, Cagayan. This is Claveria, Cagayan. Hindi nga lang natin makita ang town proper dahil papasok ito. Papunta sa right. Yung crossing na yan.
Nandito na tayo sa bayan ng Santa Praxedes, Cagayan. Ito ang pinakahuling bayan na madadaanan natin sa province ng Cagayan. This is the regional boundary of Region 1 and Region 2. Ito na rin yung boundary ng provinces ng Cagayan at saka ng Ilocos Norte. So welcome to the Ilocos region, specifically Ilocos Norte. Malapit na tayo sa pagudpud sa Patapat Viaduct. Ayun, makita nyo sa unahan yung viaduct. Ito na yung Patapat National Park. It is a tourist spot. Maraming tao dito, sigurado. Malakas ang angin kaya hindi tayo makakuha ng drone shot, drone video. Pakita nyo doon, nandun yung viaduct yan. Ganda ng dagat. Napaka-blue. Pero malakas ang alon, saka malakas ang hangin. Itong viaduct na ito ay bago kasi yung dating kalsada ay makita nyo yun sa taas, makita nyo yung poste ng kuryente, yan yung dating old Patapat Road na kinarve lang sa mga rocks saka sa gilid ng bundok. Hindi kagaya nito na paved siya at saka parang tulay na siya. Ang daming turistang humihinto dito ha. Meron kasing waterfalls dyan sa kaliwa. Ang Patapat Viaduct na kilala rin bilang Patapat Bridge ay isang viaduct sa Ilocos Norte. Ito ay isang konkretong tulay sa baybayin na may habang 1.3 kilometers. Nag-uugnay ito sa Maharlika Highway at MacArthur Highway mula sa Ilocos Region patungong Cagayan Valley. Ang viaduct ay binuksan sa trapiko noong October 1986. Ito ay bumabaybay sa pagitan ng mga bundok ng Cordillera Mountain Range at baybayin ng Pasaling Bay. Ito ang ikaapat na pinakamahabang tulay sa Pilipinas at matatagpuan sa Pagudpud, Ilocos Norte.
Minto muna ako dito sa CJ Seafoods para mananghalian. At itong pinili ko, ginataang blue marlin sa isang rice. Yan ang pananghalian natin. Ipagpatuloy na natin ang ating biyahe. Hindi lang sa Patapat Viaduct sikat ang pagudpud. Sikat din ito sa mga naglalakihang wind farm nito o yung tawag na windmills. Kasama ng bayan ng Bangi at saka ng Burgos, ang tip ng Ilocos Norte ay sikat sa windmills. Kagaya ng nakikita nyo ngayon. Ang mga wind farms sa Ilocos Norte ay mga renewable energy windmills na lumilikha ng kuryente. Ang batayan ng pagbuo ng nasabing wind farms ay base sa isang pag-aaral noong 1996 na nagtakda ng ilang lugar sa Pilipinas bilang mainam para sa wind farming. Nagsisilbi itong patunay sa potential ng renewable energy. Ang Bangi Farm ang siyang unang planta ng windmills na nagpapagana ng kuryente. Ang Kaparispisan Wind Farm ay may 49 na windmills at ang mga windmills na ito ay bahagi ng Bangi Wind Farm at ng Burgos Wind Project. Ang Ilocos Norte ay naging ecotourism site gawa ng mga windmills na ito na dinarayo ng mga turista. Kaya naman, dinaragsa ng mga bisita ang mga naglalakihang windmill na humahanga sa kanilang pinaghalong inobasyon at tanawin. We are now in Bangi, Ilocos Norte. Pero dumaan tayo sa kanilang bypass road kaya hindi natin madaanan ang town proper. Welcome to the town proper of Burgos, Ilocos Norte. Hindi na natin madaanan ang town proper ng Pasukin, Ilocos Norte. Gawa ng dumaan tayo dito sa kanilang bypass road. Welcome to the town of Bacara, Ilocos Norte. Okay guys, nandito na tayo sa Lawag City. Ito yung capital city ng Ilocos Norte. At ito yung kanilang city proper. And in front of us is the cathedral, yung kanilang Catholic Church. And on our right is the provincial capital of Ilocos Norte.
Dikit lang ng Lawag City ang bayan ng San Nicolas. Pagtawid natin dyan sa bridge ay San Nicolas na. Yang pakanan na kalsada na yan ay papunta sa Lawag International Airport at ng Paway, Ilocos Norte. Dito naman sa kaliwa, papunta ng town proper ng San Nicolas at saka yung city ng Batak papunta Manila. We are now entering the city proper of the city of Batak, Ilocos Norte. Ito na ang bayan ng Pinili, Ilocos Norte. Ayun diretsyo na yan papunta sa town proper. This is the town of Badoc, Ilocos Norte. Yung bayan niya ay papasok dyan sa loob sa kanan. Ang Badoc ay ang last town ng Ilocos Norte. Sunod na town ay part na ng Ilocos Sur. This is the provincial boundary of Ilocos Norte and Ilocos Sur. Ito na ang pinakaunang bayan ng Ilocos Sur na madadaanan natin. This is the town proper of Sinait, Ilocos Sur. Nandito na tayo sa bayan ng Kabugaw, Ilocos Sur. At nandito na tayo sa bayan ng San Juan, Ilocos Sur.
We are now in Magsingal, Ilocos Sur. Approaching the town proper of Santo Domingo, Ilocos Sur. Kadadaan lang natin ng San Ildefonso, Ilocos Sur. Magkadikit lang sila ng Santo Domingo kaya hindi ko nakunan ng video. Approaching the town of Bantay, Ilocos Sur. Kasunod dito ay vegan na, magkadikit lang sila. Hindi na tayo papasok ng Vegan City. Kakaliwa na tayo dito para diretso na tayo ng Narvacan. Diretso lang dyan yung papunta ng Vegan proper. Yung pakanan naman ay punta ng parts ng Bantay. Kakaliwa tayo rito, ito yung daan papuntang Manila. Ang highway na ito ay part ng Bantay, pero pag kanan mo dyan, konti lang, mga ilang metro lang, ay part na ng Vegan City. Ang City of Vegan ay ang capital ng Ilocos Sur at isa itong sikat na tourist destination. Gawa ng ito ay tinatag ng UNESCO na isang World Heritage Site. Itinatag noong 16th century, ang Vegan is the best preserved example of a planned Spanish colonial town in Asia. Ang architecture nito ay sumasalamin sa pagsama-sama ng mga culture mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa China at Europa. Nagresulta ito ng isang culture at townscape na walang kapantay saan man sa Asia. Ito ay isang makasaysayang lugar at maraming tourist spot na makikita dito kagaya ng Baluarte Zoo, mga nagagandahang beach at iba pa. Moments later. Itong bridge na ito ay famous at kilalang kilala dito sa Ilocos Sur. Ito yung Quirino Bridge. Nandito na tayo sa bayan ng Santa Ilocos Sur. Welcome to Narvacan, Ilocos Sur.
Alas 6 na ng gabi. So we've been traveling for 13 hours since we left Tuguegarao City. Ito na ang bayan ng Santa Maria, Ilocos Sur. At ito naman ang San Esteban, Ilocos Sur. Nasa Santiago, Ilocos Sur na tayo. Welcome to the city of Candon, Ilocos Sur. Hanggang dito na lang ang biyahe natin at ako'y pagod na. At saka mag-aalas 7 na rin ng gabi. So we've been traveling for 14 hours. Dito na tayo maghahapunan at maghanap ng matutulugan para makapag-rest na maayos. Maraming salamat sa pagsama nyo sa lakbay kong ito. Sana nagustuhan nyo ang aking episode. See you again in my future trips. Please like, share, and subscribe at pindutin na rin yung bell button na yan para makatanggap kayo ng notice sa aking mga vlogs tungkol sa aking mga future trips. God bless us all at maraming salamat sa panonood.